Well, unang-una, no, yung pinagkaiba kasi ng impeachment sa regular court, ang impeachment kasi, this is imbued with public interest. Bakit po namin sinabing public interest? Dahil unang-una, ito po nasasakdal o yung subject po ng impeachment ay public official na hinalal ng taong bayan. Kaya siguro nararapat lamang na ang taong bayan ay maunawaan kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng impeachment proceedings, kung bakit kinasuhan, kung ano ang mga grounds, kung ano ang mga ebidensya na nilalatag ng magkabilang partido ng prosecution at ng depensa. At hayaan natin yung taong bayan ang mag-assess kung tayo ay bagamat nire-respeto natin na talaga namang may limitasyon. In fact, kung makikita ninyo sa maraming pagkakataon, may mga interviews na halos hindi rin namin masagot yung mga tanong, hindi dahil sa ayaw namin sagutin, bagkus nakatali kami dito sa Senate rules na huwag kami magdi-discuss ng merito ng kaso. Pero kasi sana bigyan natin ng konting flexibility ng luwag dahil ito nga ay impeachment case kung saan ang tinitingnan dito at sinasakdal ay tinitingnan yung fitness niya na magsilbi sa taong bayan. Kaya kung hindi naman namin maipapaliwanag, lalong-lalo na po kami na nasa prosecution kasi kami ang nakakakita ng kabuuan ng presentasyon ng ebidensya. Kung hindi naman namin ito maipapaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan, ay baka hindi rin nila maunawaan kung ano po talaga ang nangyayari sa loob po ng impeachment court. Pero siyempre, kami naman po ay rerespetuhin namin kung ano ang magiging hatol o kung ano magiging desisyon ng ating mga senator judges. Basta't kami dito, gagawin lamang namin kung ano ang aming trabaho at kung ano sa tingin namin ang nararapat. Siguro sa final point, tingin ko po malinaw naman yung red lines doon po sa informing the public objective ng lahat po ng partido, no? Ang red line naman po dito, ilang mga bagay lang. Fake news, misinformation, disinformation. Tingin ko po, wala akong problema kung ang gagawin po ng prosekusyon at depensa, ipapaliwanag mo nila yung naging takbo po ng presentasyon ng ebidensya at ano po yung naging pagtingin po nila dito. Di ba? Pero kung halimbawa magdadagdag sila ng mga detalye na hindi naman po talaga nabanggit doon po sa proceedings, yun, tingin ko papasok po sa fake news, disinformation, or misinformation po ito. And I think the point needs to be clear also na sa totoo lang, the further you restrict official communications by the defense, the prosecution, in the court itself, dyan po nagkakaroon ng vacuum for disinformation, misinformation, fake news noong pong mga other malign actors Hindi ba? So let us not kid ourselves na this is just about the parties and the court, no? Kasi ang totoo, because this is a sui generis proceeding, talaga po nga meron pong mga interest, no? Yung po nga iba't ibang mga panig, no? Hindi ko sinasabing para sa prosecution o para sa depensa, para guluhin yung po nga takbo ng presentasyon ng ebidensya na hindi ho nakadikit sa katotohanan. So, I think when the Senate Impeachment Court lays out particular guidelines on public information objectives, dapat makita po nila ito. That the further we restrict official communications by the parties and the court, a vacuum will be created, and that is when malign actors might be able to fill it. And I don't think it serves any further interest, whether the parties or the public interest itself. Nabanggit po ninyo yung spliced videos, plus yung pronouncement po ni VP Duterte na merong bending of the law in the trial. Ito pong dalawang ito, i-raise nyo po ba before the court during the trial? Walang konteksto naman kung babalikan po natin, ang naging konteksto po nung last week na hearing ay yung post po ng aming
private prosecutor, no? Yung sinasabing ano yung pupwede sa cross-examination ng misleading. Ang sinasabi lang po natin dito ay gusto po natin ng kung gusto po natin na stricto yung magiging compliance dun sa sub judice rule, dapat po pagkapantay-pantay yung pagtingin. Comprehensive po dapat po yung ating pagtingin sa lahat po ng dapat nating i-allow at hindi allow. May mga nangyari po prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa sub judice rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya, may bending of the rule. Ito ay, sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na huwag niyang iinsultuhin o huwag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court. So kami po naman sa House Prosecution Panel, tumatalima naman po kami, very consistent po yung nagiging response ng ating House Prosecution Panel sa lahat ng direktiba po ng impeachment court ay sinusunod po namin ang nag-a-adjust po ang House Prosecution Panel patungkol po sa mga bagong direktiba na nilalabas po ng House Prosecution Panel. Ang aming pong posisyon, kung meron pong directive on this coming Monday, kami po itatalima. Pero I think it's also fair to say na may mga statements ay mga spliced videos na lumabas which actually contradicts the very principle why the Senate has to maintain its impartiality. And on the part of the Vice President, she has made mention about bending the law which actually opposes the very foundation which the court needs to hold itself, no? The integrity of the court. Kasi para po sa amin, insulto po yan at dinidegrade po ang integridad ng ng impeachment court. Well, to answer the question directly, it is something that we may raise, no? Whether during oral arguments, during the open court, or as a written manifestation. Kasi, again, to be honest with it, totoo naman, no? Hindi ba? Mas mabigat ho yung questioning the integrity of the court that had been stated by the Vice President. At yun po ay, syempre, doon po sa mga central judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang House Prosecutor, hindi po ba? When a spliced video of him speaking was released. No? So, I think if it's something that the Senate Impeachment Court would really want to undertake, ito pong providing guidelines for how the court, the parties should engage with the public. Dapat all of these particular details should be incorporated in the guidelines itself. No? Kasi hindi naman huubra na yung pong reklamo lang po ng depensa, yung pong magiging batayan dito po sa guidelines na ito. Kasi again, going back to the transcript itself, sobrang linaw naman ho nung napanood ho natin, wala hong batayan para magreklamo yung depensa. Kasi, nung sinabi ho yung it is allowed, pinatpa nga niya si Attorney Kapunan eh. Hindi ho ba? So, paano po yun magiging batayan? Nito pong reklamo nila on one of our private prosecutors. So, to sum it, kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances, nung po tingin din ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito. Sa ngayon, ang nakikita pa lamang po natin na pending the law ay yung pag-liquidate po nila ng confidential fund. So other than that, wala na po tayong nakikita na pending the law. Sir, just in case ang ruling ng impeachment court ay may violations ang certain prosecutors or members of the prosecution panel, ano po ba yung pwedeng penalties? And pwede bang i-apela yun na wag nang patawan ng parusa? Siyempre, we would opt to wait for what the presiding officer will state. No? Pero, tingin ko hindi naman pwede magbigay ng penalty there and then kung hindi naman ho informed yung mga tao. Siyempre, due process concerns pa rin naman po yung pinag-uusapan po natin dito. So, a right to respond on whatever supposed violation should still be given to concerned parties. But I think
ang mas ilalabas po talaga ng ating pong Senate Impeachment Court on Monday would be yung pong general or specific guidelines for the public engagement of all the parties dito po sa proceedings po natin. Last question ko po is non-impeachment. May comment po ba kayo doon sa nasa affidavit ni former Secretary Bonoan that there is a leadership fund in the budget, and for the members of the House, 500 million per district ang inilaan, sa party lists 120 million for 2023 to 2024 na tinaas po sa 150M to 2025. Well, I speak as House Public Accounts Chair, no, and House Infrastructure Co-Chair. Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan ho ng further details, no, ni Secretary Bonoan, kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate. No? So, ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po that whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items? No? And if you see the line items, was it implemented? No? If it is implemented, tama ba yung implementation? Were the ghost projects? Are these sufficiently completed projects, or are these substandard projects? No? So, we leave it to the Ombudsman to make further inquiries on the matter po. Unang-una po yung pag-prepare po ng National Expenditure Program. Alam naman po natin na meron pong mga bawat ahensya ay priority for the entire country. And the distribution of that allocation for per agencies in order to service the community is per district ang kanilang appreciations. As to the leadership fund, sabi ko nga po, nag-uusap ko nga po kami ngayon ni Congressman Joel dito we're not privy to that kind of discussion, yung leadership funds. No, I think sabi nga ni Congressman Terry, it's for the former Secretary Binoan to fill in the additional details para ma-appreciate po kung ng korte na pinag-uusapan nga nila dito ngayon sa Sandigan Bayan. But as to how the House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan. So as to whether or not there are allocations per district,